Chef. Oh. Tara, sama mo ako. Saan? Basta, mamimili tayo. Lasing mo ako gabi, please. Tara na. Saan tayo punta, Chef? Ang may pinakamasarap na longganisa. Ano mo ginising ang aga-aga? Malengke nga tayo eh. Naalala mo ba yung mga sinasabi ng mga nanonood sa atin? Oh. Kailan kayo magko-collab? Ito ba yan? Yung magluluto tayo? Ito na yun, kaya nga, mamili na tayo. Sige, gusto ko yan. Ano lulutuin natin, Chef, ngayon? Abangan nila, wag mo sasabihin. Pigilan mo ako. Wag. May kamaingay. Antayin yung lulutuin namin ni Chef Kim. Ha? Diyan lang kayo. Panoorin nyo lang kami. Ano to? Ito yung ultimate favorite na mga Team Payaman bossing natin. Hindi naman ultimate favorite kasi iibahin ko yung version ko. Ito isang lulutuin ko. Oh. Ginagawa ko to sa Team Payaman pero iba yung version ko talaga, may sarili akong version nito. Nagagawin natin. Para nakaka-excite yan, Chef Kim. Parang hindi ko alam yung lulutuin mo, pre. Parang hindi ko alam yung lulutuin mo. Teka, anong road to, pre? Para malaman nila. Ito, nasa ano tayo ngayon? Sa Sipukot, Camarines Sur, ito San Juan Road to. San Juan Road? Yan, San Juan Road. Okay. Ito yung palengke ng San Juan Road. Papunta tayo sa palengke. So, daan muna tayo dito. Saan tayo dito? Ito yung papunta sa palengke. Diyan lang kayo, guys. Palengke lang kami mabilisan. Let's go, palengke. So, ito yung mga tinda na dito. Yan, tita yan ni Chef Kim. Hello po. Yan, ang mga ready to wear. Punta lang kayo dito. Yan, Gemma Sabido, Dry Goods and Store. Yan, sila Tito. Yan, Tito Kaway. Tito Romy. Tito Romy. Tita Gemma. Tita Gemma. Yan. Saan din po yan? Ito lang. Dito tayo dapat. So, yan, mga tinitinda nila dyan. Sa mga gusto nyong, sa mga naghahanap ng mga ready to wear, punta lang kayo dito sa Sipokot Market. At yan, makakita kayo ng mga pwede nyong bilhin. Yan si Tita. Kapatid to ni Daddy ni Chef Kim. Ano ba pangalan mo, Tita ulit? Tita Floria. Tita Floria, yan. O, diba? Medyo magkamukha, diba? Si Tito Romy rin. Si Tito Romy, yan. Daddy. Yan, opo. Ang pangalan pero bunsong tingnan. Yun, batang-bata. Kaya. So, ayun guys. Pakamo tayo sa ulo kasi umuulan, pero okay lang. So, kanina galing kami ni Chef Kim sa palengke dito sa Sipokot. So, nakapamili na kami ng mga kailangan namin. At eto yon guys. Chef Kim, harap ka rito. Ba't ka nakatalikod? Tara pa dito. Kasama pala namin yung pinsan ni Chef Kim, si Jeka. Jeka pala, sorry. So, nakapamili na kami kanina ni Chef Kim doon sa palengke ng mga iluluto. At eto yon, at ipe-prepare natin. So, yan. Mga binili namin yung beef. Tapos, eto rin, beef yan. Pinamins na lang namin itlog and everything. Yan, lahat yan. So, antayin nyo lang. Pe-prepare lang natin ng mabilis. At yon, ituturo namin kung ano yung gagawin namin for today's vlog. So, Chef, kamusta pala yung pag-Australia mo? Yung pagtatrabaho mo sa Australia? Actually, sobrang ganda ng bansang Australia. Maganda yung bansang Australia. Parang Talagang gusto ko makarating dyan Pre. Time ko is, pagka gusto mo talaga, sabi nga nila, law of attraction. Law of attraction, sabi nga ni boss. Yan, claim natin yan. Makakarating tayo doon someday. Napakaganda ng bansang Australia. Alam mo yung pagod? Parang same lang din naman yung pagod na nagtatrabaho ka dito sa Pinas. Oo. Na nagtatrabaho ka sa abroad. Oo. Sa ngayon, ang na-experience ko kasi doon, alam mo yung sinasabi nila yung homesickness. Yan ang kalaban ng mga nag-a-abroad eh. Yan, oo. Homesick. Yan, homesick. Hindi, actually, napagdaanan ko yun di ba? Oo, Ex-Dubai ako, so... Ex-Dubai ka. Grabe talaga yan pag mga OFW. Pero sa panahon ngayon, alam mo yun, dahil nga yung social media, pag nagagamit mo yan ng tama,
like yung video call. Araw-araw nakakapag-video call ako sa family ko. Yung anak ko nasa Canada, nakakausap ko pa din. Hindi sa akin mahirap maipag-communicate sa Talagang mga malaking sa buhay. tulong yung social media, no? Oh, so nababawas. Nowadays. Kapag kaya mong gamitin ng maayos. Oo. Di katulad dati, no? Sulat, telegram, Kailan pa darating, kunyari may tawag, napakamahal. may masayang nangyari sa'yo. Oo. Alam mo yun, isusulat mo pa yan dati. Bago makarating sa pamilya mo, ilang araw. Minsan buwan. Tapos magre-reply sila sa'yo, ilang araw, ilang buwan din. Tama, di ba? oo. Hindi katulad ngayon, kunyari may magandang nangyari sa'yo, open mo yung phone mo, Nasabi mo na isang agad. call, Matawagan mo na agad. sabi mo Oo. agad. Pero sa experience ko sa abroad, sa Yun ang gusto Australia, yun ang gusto malaman ng mga nanonood. Ano ba na-experience mo sa Australia at anong trabaho mo doon ngayon, Chef Kim? So, syempre sa Australia, ano tayo dyan, chef din tayo dyan sa Australia. Pinapangarap ko lang dati na magkaroon ng posisyon. Pero ngayon, kahit papano, chef de parte naman din tayo. Hey, soglas mo malakas, pre. Kumbaga, So, yun. masaya ako doon. Chef de party ka na ngayon doon sa restaurant. Ano ba restaurant yan, Chef? Ayun, Banggitin mo at i-shoutout mo rin at batiin mo yung mga Yun. kakilala mo doon, Chef Nagtatrabaho Kim. nga pala ako sa Australia, sa New South Wales, sa Byron Bay, yan. Byron Bay, New South Wales. Oh, yan. New South Ang Wales. pangalan ng restaurant na pinagtatrabuhan ko is Balcony Bar and Oyster Co. Para kaming Boracay doon, yung lugar doon is parang Boracay. Ganda doon ah. And take note, isa sa pinakamalupit na experience ko doon, Chris Hemsworth. Thor? The Thor itself. Si Thor yun ah. Kumain Oh. sa amin yun. Kumakain sa amin. Kaso dahil nagka-duty ka pwede magpa-picture. Ay, Pero napakalupit nun, aabangan pre. ko yan one day kasi lagi naman siya nandun. And taga Byron Bay lang din si Chris Hemsworth. Grabe pala experience mo doon, Chef Kim. Sobra. Sobrang ganda rin ang experience dun. Mahirap yung trabaho pero at the same time, enjoy lalo na yung work-life balance na sinasabi. 2 days off. 2 days off? 2 Naku days po, off napakasarap nun, Chef Kim. Bilang kusinero, napakalaking bagay na may Napakasaya dalawang nun. araw kang pahinga sa isang Oo, linggo. ibang klase yun. May time ka para sa sarili mo. Mapapahinga mo talaga yung sarili mo, no? On day off mo, lalo na malapit ako sa dagat. Oo. Pag day off ko, punta ako sa dagat, chill lang, swimming. Talagang tabi lang, no? Ilang minutes para malakad yun, Chef Kim? Siguro para mga 15 minutes Nasa lang. dagat ka na agad? Nasa dagat ka na at libreng-libre mag-swimming, maligo. Kakainis yun, pre. Malamang ko Walang masusunog ako. Kung ako yun nandun, sunog ako, pre. Lalo na kung makikita mo yung beach doon, ganda nung view. Talagang solid yan. O, maiba ako, Chef Kim. Ano ba mga niluluto nyo dun sa Byron Bay? Yan, yung sa amin kasi famous sa oyster. Famous- Since yung pangalan nga ng restaurant namin is The Balcony Bar and Oyster. Balcony Bar and So yan, Oysters. famous Kaya, kami pe. sa oyster. Ano-ano pa yung mga niluluto nyo doon bukod sa oyster? Meron din kami mga pasta, Oh. like seafood pasta, ganyan. Meron din kami mga burgers. Pizza, meron din ba? Pizza wala kami. Pero Burgers, meron marami. kami yung usong-uso sa Australian pagkain, which is yung fish and chips. O, Chef Kim, okay na ba to? Yan, okay na yan. Sobrang Chef. durug na to. Talaga namang durugista tayo, pre. Kulang ka ba sa tadtad? Napakalupit ng knife skills mo, pare. Pare, munti ka na maputol yung kuko ko dati. Kaya habang nahihiwa kayo sa paghihiwa, Yan. lalo kayong gumagaling. ako. Tagal na ako nagtatrabaho sa kusina, pero Oh. lagi ko pa rin na-experience masugatan yung sarili ko and feeling ko normal Hindi talaga na siya. may iwasan eh, no? Lalo na syempre, hindi ka pa pwedeng babagal-bagal sa kusina. Mm. Kailangan dyan, mabilis yung kilos mo, yung galaw mo. Oo. And minsan, sobrang bilis, nasusugatan ka na. Pero at the same time, laban lang. Yan, dapat laban lang. Sugat lang yan eh. Sugat lang eh. Yun. Wala yung ano. Hindi kumbaga, tayo mahirapan dyan. Siguro ako, pinakamahirap lang sa akin na na-experience ko talaga doon yung sa abroad yung magkasakit eh. Lagi ko sinasabi yan. Isa yun sa ano eh, no? Isa yun. Yun. Kaya yung mga OFW na Saludo kami sa inyo. sobrang Saludo ako sa salute. inyo. Maniwala kayo, saludo kami sa inyo. Kasi tawag mo dito yung pagka nagkasakit ka sa abroad, alam mo yun, Oo. kailangan mo pa rin kumilos eh. Kasi sinong gagawa ng pagkain mo? Oo. Ikaw pa rin, para makakain ka. At kung hindi ka kakain naman, paano ka gagaling? So talagang yun yung naging challenge sa akin doon. Nagkasakit ako doon, lalo na nag-change yung weather. From summer to winter, Oh. yun, doon ako nagkasakit. ng Parang lala. nag-a-adjust pa yung katawan Yeah, mo, no? since hindi ako sanay talaga sa malamig. Oo. Pero ngayon, okay naman na, all goods. Na workout na natin yung mga bagay na ganyan. Nakapag-adjust na. Adjust no? na rin tayo. So ayun guys, nakapag-prepare na kami. Ito na lahat yung nagawa namin. Ay, sorry, Papakita hindi ko ko sa nakita. inyo guys. Na-prepare ko na yung mga gagawin ni Chef Kim at eto yun. Ayan guys, ready na ang beef natin. Yan.
Pwede na yung hiniwa ko kanina. Ito yung mga ingredients na kailangan natin. Egg, evap, salt, beef, cream, yan, liquid seasoning, Kikkoman soy sauce, and mirin. From, ano ba to? From Japan, ewan ko kay Chef Kim. At ito, asukal and cornstarch, all-purpose flour. Flour, and butter. So, let's start, Chef Kim. Oy, kaway-kaway, mga tropang. Nakaabang si Jeka. Si Jeka pala, mahilig din magluto, guys. Pinsan niya ni Chef Kim. Nanonood din yun ng mga luto-luto. So, yan, Chef Kim, let's start! So, Chef Kim, ano ba yung gagawin natin? Yun, so for today's vlog, nakita nyo naman yung mga ingredients na ginamit namin at prepare namin. Gagawa tayo ngayon ng Japanese dish, saka yung signature ko na paborito ng mga malalapit sa akin to, yung aking burger steak na white sauce. Burger steak, white sauce? Yan. Ang lupit nun, pre. Japanese dish na gagawin ko is gyudon, beef gyudon. Ito na yung beef natin. Normally, ang ginagamit ko dito is beef na sukiyaki cut. Oh, Since yeah. wala kaming nakakuha, gumamit na lang ako ng breakfast steak na sirloin. So, maninipis din siya, mabilis lang din siya maluto. Hiniwa lang namin to ng maninipis at maliliit. So, marinate natin siya. So, yun na nga, gumamit tayo ng beef. And then, after nyan, maglagay tayo ng Kikkoman soy sauce. Ilang teaspoon yun? Ayan. So, most probably, gumamit ako ng 2 teaspoon for a half kilo of beef. And gamit din tayo ng mga 2 teaspoon ng salt, 1 teaspoon ng pepper, and then, gamit din tayo ng mga 2 teaspoon ng mirin. Yan, so mamarinate lang natin to. Siyempre, mekos-mekos muna. Oh, syempre. Bakit nagkikakras? Magaling tayo doon sa mekos-mekos. Baka pag minekos-mekos ko ito, nagkakakras na ako. Tamang ano lang natin, mekos-mekos lang natin, and then after nyan, set aside natin. Most probably, mas maganda to kung i-marinate nyo siya for about an hour, 2 hours, or overnight, mas maganda. Set aside? Set aside. Saan natin lalagay? Siyempre, mas maganda pag isi-set aside mo siya, lalagay mo siya sa ref. Yan. Pero okay lang din dyan. Pwede rin dito. Malamig naman eh. Malamig naman malamig, ang panahon. malamig. So ito naman, magmamarinate naman tayo ngayon ng ating burger. Yan, gumamit ako ng lean ground beef. Tataka kayo bakit hindi ako gumamit ng fat dito. Kasi gagawa ako ng sauce mamaya. Ano bang percent yan para malaman nila, Chef? Ayun na nga. Ano? 100% to na ground beef. O, 100%. Meat lang to. Lean. Puro meat lang. Kung nagtataka kayo bakit ganun, is kasi gagawa ako ng sauce nito eh. And yung sauce na gagawin ko, very fatty siya dahil may butter or margarine. Pwede rin yung substitute nyo. Yun yung reason ko behind that. Lagay natin yung meat in a bowl. Oh. Yan. And then, maglagay na rin tayo ng Sibuyas. sibuyas. Ginamit ko onion. Bakit? Kasi ito medyo matamis-tamis to eh. So, gusto ko siya magkaroon ng parang sweetness din yung aking burger. So, gamit din tayo ng mga 2 tablespoon of salt, 2 tablespoon of black pepper. Yan. Tapos, ganun ulit. Mekos-mekos lang natin para ma-incorporate na yung lahat ng nilagay natin na pampalasa dun sa ating ground beef. And after nyan, syempre, lagi kong nilalagyan ng egg ang aking patty. For 1 kilo of beef, gumagamit ako ng 1 piece of egg. So, ganun din lang ang aking ratio. So, for 1 kilo ng ground beef na ginagamit ko, gumagamit ako ng 1 piece of egg lang. Siguro large, ginagamit ko yung large size na. And after that, gamit din ako siguro mga around half cup of Flour. Half cup of flour for 1 kilo of ground beef. Simpleng-simple lang yung patty natin. After natin ito mekos-mekos, set aside lang. Paano din yung muna mekos-mekos, natin. Chef? Yung mekos-mekos mo yung parang ganun lang siya. After nyan, so set aside ulit natin to. Mas maganda rin kung 1 hour to 2 hours or overnight, mas maganda. And mas maganda siya kung isa-set aside mo siya at i-store mo siya. I-store mo muna siya sa refrigerator. Yan, i-store. Much better. Pero 1 hour. ngayon, gagawin na namin kasi siya, lulutuin na namin siya maya-maya. And malamig naman ang panahon, umuulan, so okay lang na sineset aside namin siya dito lang sa gilid namin. Chef Kim, bibilugin ko na. Game, bilog na. Ikaw magbibilog, Oh, ikaw mag-flat. ako magpa-flat. Oh, yan. So guys, magbibilugan na kami ni Chef Kim. Gano'ng kalaki, Chef? Siguro mga around 100 grams o 80 grams. Pwede na yan. Kaya pag nabilog na to, guys, piprituhin na natin to, Chef, na tama. Yun. Yun ang tama. Kinamay na namin kasi kami rin ang mga kain nito eh. Kumbaga, ikaw ba pag nasa bahay ka, magluluto ka, mag-gloves ka pa ba? Pwede siguro pag nasa restaurant ka o may Oo papakainin naman. ka. May papakainin kang iba. Normal yung mag-gloves ka. Kasi syempre, kailangan mo ng ano dun, malinis yung mga gagamitin mo at ang kakain. Nagbabayad yung kakain. Tama. Hindi lang para sa lasa ng pagkain, kundi para sa quality rin ng pagkain na ihahanda mo.
Galing mo talaga mambilog, Chef Kim, no? Yun. No? Parang gusto mo na naman marinig yung sasabihin ko, ah. Gusto mo magbibilog ako, parang ako nagkakagras. Nagkakakras ba? Mga ilang minutes natin lutuin niya, Chef? Mga 5 minutes lang, no? Siguro each side, parang kahit 3 minutes each side. Yun. Ano, F-plane? Paano na lang ko isa? Sige, akong bala. So, pwede na yan, guys. Huwag mo masyado. Bawasan ko na itong sugasan dito. Hindi ka na masunog. Pero wait lang. So, guys, we're gonna make the sauce of burger, no? Yung burger steak sauce Bur- natin. burger steak sauce. So, ano yung una natin ilalagay dito, Chef Kim? Siyempre, nagpainit tayo ng pan. Painit tayong pan. Then, pagka medyo mainit na siya, i-low heat lang natin kasi masusunog yung butter. Sunog yung butter. So, gamit lang ako ng around 1 cup of butter. And syempre, yung isang technique natin pagka gumagamit tayo ng butter, eh maglalagay tayo ng konting oil. Yan. Konting oil. Tapos once na yung butter natin ngayon, nagme-melt na siya, actually, pwede mo na rin ilagay yung mushroom mo kasi gusto natin yung mushroom natin, yung parang lutong-luto siya. Hintay lang natin siya, halu-haluin natin hanggang yung mushroom natin yung mag-change siya ng color. So gumamit pala tayo dito bottom mushroom. May mga alaga kaming kuting dito, guys. Ayan, o, tignan nyo. O, di ba? O. May alaga kaming kuting. May mga paa din dito. Kanino ba itong mga paa na to? So, Chef Kim, para malaman nila, talaga ba ito yung ingredients mo sa sauce ng burger steak? Actually, na-invento ko siya kasi ang normal burger steak na ginagawa natin is yung gravy, di ba? Gravy yan. Tapos since mahilig ako sa mga sauce nun, and mahilig din ako sa cream, trinay ko siyang gawin na white sauce yung burger steak ko, and yun yung mga kaibigan ko na malalapit talaga sa akin. Gustong-gusto. Gustong-gusto. Talagang nire-request. Lagi nilang nire-request Ayan, sa akin masusubukan ko yan. Tapos, mamaya yung best friend ko yan, makikita nyo yan, magpo-first bite yun. first bite. Kasi siya nagre-request sa akin ito. Ayan, guys, medyo kumukulo-kulo na. Paluto na yung mushroom. So gusto ko lang siya magkaroon ng brown. Pag nag-brown lang siya, ilalagay ko yung garlic. Bakit hindi ako naglagay agad ng garlic? Kasi ayokong maging matapang yung lasa niya, yung sobrang tapang na garlic. Gusto ko lang parang may garlic taste lang siya. So parang isasweat ko lang mamaya yung garlic dyan. Para hindi siya yung overpower ng garlic. No, tama, Chef Kim? Oh, yun. Isa rin kasi yung sa natutunan ko, actually. Sinasabi nila dati na, ano bang mauuna? Bawang o sibuyas. Sinasabi rin nila, depende sa'yo kung trip mo yung bawang, trip mo yung sibuyas. Pero kasi sa akin, inuuna ko yung garlic kapag gusto kong matapang yung lasa ng garlic. Pero kapag gusto ko yung garlic, yung parang maglasang garlic lang yung sauce mo, yung pagkain mo. Sinisweat ko lang yung garlic. Sweating lang. Pag sinabi mong sweat, yung parang Translucent lang, hindi translucent sunog. lang siya. Hindi siya nagbabrown. Hindi siya yung golden brown. Ano susunod dyan, Chef Kim? Yung garlic na. Pero hintay lang natin. Medyo matagal tong ano. Dapat kasi talaga mag-brown, no? Kasi, Pre, ang bango, pre! siyempre, butter yan eh. Butter yan, tsaka mushroom. Yung mushroom kasi, tawag mo dito kapag ginolden brown mo siya at sinama mo siya sa sauce, mas nagre-release siya ng flavor. Nagre-react siya, no? Nagre-react lalo siya. Mas lumalabas yung flavor niya. Thank you nga pala sa may-ari ng kitchen na to. Ano pangalan ng may-ari ng kitchen na to, pre? Yan, sila Kuya Edmond and Tita Floria. Yan. Tita Flor and Kuya Edmond, maraming salamat po sa paggamit ng kitchen nyo sa amin. Sa pagluluto namin ni Chef Kim. So yan, medyo nagbabago na yung color ng mushroom natin. So, feeling ko in 1 minute, pwede na nating i-sweat yung ating garlic. So guys, habang sinesweat namin habang inaantay namin maluto yung mushroom, big shoutout pala sa mga nakilala ko nung nakaraan sa Discord channel ni Chef Kim. Yan sila, yung mga wala dito, sino pa ba? Hazel. Si Ate Chen, si Ate Hazel, sino ba? Si Miyong the Great. Miyong the Great. Yan. Sino pa ba? Yung mga wala Sino dito. pa ba mga wala dito? Sino pa ba yung mga wala na hindi natin nasama? Yan, si Kram. Si Kram. Shoutout sa'yo, Kram. Huwag ka nang uuwi. Tsaka si Franco. Yan, si Grid, si Jessica, Si Franco. si Mama June. Mama June. Tsaka sino pa?
Wala na. Wala na. So yun, tsaka pala, follow nyo Chef Kim doon sa TikTok account niya. Ayan. So, follow nyo siya dyan para masundan nyo kung ano yung mga niluluto niya at mga isi-share niya sa inyo in the future content niya. So, ayan, lagay na yung... Dahil medyo nag-brown na yung mushroom natin and Pakita natin yan, nag-brown na yung nagbago mushroom na yung natin. color niya. Pwede na tayo maglagay ng garlic. Garlic. So pag once na nilagay natin yung garlic, gusto lang natin siya maswet, pwede na rin tayo mag-add ng konting flour. So parang gagawa tayo ng roux. So, kunin natin yung flour bago masunog. Kunin natin yung flour bago masunog. Oh. Flour. Mga ilang flour, Chef Kim? Siguro mga, kasi tandaan nyo, gumamit tayo ng half cup na butter. So dapat Same amount. same amount din siya ng flour. 1:1. Same ratio. So, hindi natin to gagawing brown, guys, hanggang white lang to. Kasi magkukulay gravy na to pag pinag-brown nyo. Tawag doon, brown roux. In culinary terms, merong may white roux tsaka brown roux. So after nyan, yan, pwede na rin tayo. Saan ginawa yung tubig? Kinuha to sa Sipokot, Camarines Sur. Yan, si Pukot Camarines Sur. Shoutout sa inyong lahat. Yan. Lagay mo na, pre. So, gawa tayo ng 1 cup of water. Pero paunti-unti lang kasi yun yung technique sa paggagawa ng roux. Oo. Kailangan yung water mo paunti-unti mo lang ilalagay. Ilagay, Chef. Kasi otherwise, hindi siya, kumbaga may parang buo-buo yan. Konti-konti lang, no? Yun ang technique. After nyan, lagay na rin tayo ng evap. Diba? Baka naman, Alaska, baby. Alaska, baka naman. Unti-unti lang din. And tandaan nyo, kailangan to. Low fire lang to, Once na nagluluto kayo ng milk, wag nyo hahayaang kumulo yan ng kumulo. Otherwise, yung lasa niyan, mag-iiba and yung texture niyan, mag-curdle yan. Tapos continuous halo lang, no, Chef, no? Salo lang din. White sauce na. So, pampalasa din, maglalagay din ako ng isang cubes ng beef cubes. Beef cubes. Pampalasa lang. Pwede rin namang wala. And kung may stock din kayo, instead of water, gawa kayo ng beef stock. Pero syempre, kung gagawa ka nun, alam mo naman na sobrang mahal nung Beef stock. Kung gagawa ka ng from bones pa. Celery pa yan, may mirpo pa yan. Mirpo, yung onion, carrots, saka celery. So, Tas hindi siya practical kung gagawin mo siya sa home cooking. Next, ano natin? Nestle cream. Nestle cream. Nestle cream, baka naman. Sa secret ingredients ko, naglalagay din ako ng mga 1 teaspoon ng Liquid seasoning. liquid seasoning. Para malasang malasa. Baka bango. Lagyan na rin natin ng mga 1 teaspoon ng salt. Ayaw natin masyadong maalat. Lagyan na rin natin ng Paminta. pepper. Actually, white pepper talaga ang ina-advise ko dito. Pero since wala kaming nabiling white pepper kanina, so black pepper, okay na yan. So, syempre, lagyan din natin ng pambalanse yung sauce natin. Gagamit din tayo ng sugar. Sugar. So, mga 2 Tablespoon, teaspoon. 2 no? teaspoon lang. Teaspoon. Ng sugar, okay na yan. Pag medyo, creamy. And then, Creamy. kung natatandaan nyo, yung niluto natin na burger patty kanina, iuhulog na rin natin dyan para mas mag-incorporate yung lasa ng sauce natin sa patty. Hulog na muna. Ay, tikman ko nga yung sauce mo, Chef. Sarap, men. Nakachamba ba? Galing. Simple lang siya, pero try nyo. Suggest ko sa inyo, i-try nyo kasi marami na akong kaibigan na nakatikim nito. Hindi lang nga siya ganun ka-budget friendly gawin, pero once in a while, try nyo. Solid to. Napaka-solid na itong burger steak na to. Solid Malinam to, yan. mamen. Solid So, to, Chef Kim. Gagawin na lang natin ngayon dyan. Isintayin lang natin siyang kumulo-kulo. Yan, Pag once nakakumulo na siya, Tayo natin okay kumulo. na yan. Pag kumulo na siya, make sure patayin nyo agad kasi yung milk, pag gumagawa ka ng sauce na may milk, Oo. madali yan masunog. And at the same time, nagka-curdle siya eh. Curdle ba tawag mo dito? Yung bubula. Bumubula. Bumubula. So, kung titingnan nyo yung sauce natin, parang talagang ano siya. Plate natin to. Plate na natin? Plate na Let's natin. go, plate na natin. At ito na, burger steak. Burger In white sauce ala Chef Kim. Oh, Yan. yeah. At yung sinabi ko kanina, halika dito. Ito nga pala yung best friend kong sinasabi kong magpo-first bite. Laging makulit to eh. First Lagi bite. akong kinukulit nito dito eh. First bite. So, Tikman natin yan, siyempre. Tikman mo, pa-first bite ka. Tikman natin yan. First bite. Tikman natin yan, luto ni Chef yung kuha tayong kutsara. Saan kutsara, Chef?
Ano? Miss ko to. Sarap. Tawagin mo yung mga tropa. Dahil lang. O, tikman natin. Masang ano natin, pre? On the way na. Panalo. May natutunan kayo, ha? Talaga naman magkakagrasig ka. Magkakaras ko talaga. Ha? O, chef, ano yung susunod mo lulutuin? So Sinasabi mo? magluluto tayo ngayon ng gyudon. So yung gyudon, Japanese dish siya. Beef, tapos may sauce with egg, and that's it. Nakatap siya sa rice. Kumbaga rice bowl to, rice bowl. Rice bowl. Kanin na naman, chef. Sira na naman ang diet natin dyan, chef. Minsan lang. Okay, minsan lang. Game tuloy. Yun, sa mga shoutout nga pala sa mga nagko-comment din sa akin sa TikTok, nagko-congrats sa transformation ko. Dati guys, di ko mayakap si Chef Kim, oh. Ganun ako dati kay Chef Kim, pero ngayon, no? Yun. Naiipit ko na. Salamat sa inyo yun. Kumbaga kung kaya ko, kaya nyo rin. Yan. Positive Yan. lang. Yan. Lahat kayo, pwede maging health is wealth. Tama? Yun naman. Sabi nga ni Bossing. Masarap kumain. Masarap kumain, mas pero masarap maging healthy. mas masarap maging healthy. Ano una natin lalagay? Mantika. Lagyan natin mantika. Oil in. Ayan, may nagkakantahan na, di ba? Ano? Ten. Then, naamoy yung ginawa mo, Chef Kim, na ano? Umano Burger lang. steak. Ano? Ako po, napakalupit, pre. So ayun, nalagay mo na yung mantika. So ngayon, hinaan natin yung apoy. Bakit? Kasi yung onion natin, ikakaramelize natin siya. Hindi natin siya gustong masunog. Gusto natin ilabas niya yung flavor niya na sweetness ng flavor ng onion. Okay. So kailangan to mahinang apoy, tapos continuous lang din yung stir mo. Onion in. So ayan, habang nagkakaramelize tayo dito, Chef Kim, ano yung susunod natin? Antayin natin to no? Matagal to. Matagal to. Matagal na proseso yung pagkakaramelize ng white onion. So mga 15 minutes yan to 20 minutes. So, ito naman tayo sa beef. Lutuin natin yung beef natin. So, doon sa kaya sa wok ko siya minarinate kanina para dire-diretso na siya. So, yan, lulutuin lang natin tong beef. Actually, mabilis lang to. Lutuin lang natin siya hanggang sa tawag mo dito yung water content niya mag-reduce kasi mamaya magtutubig yan. Takpan natin. Takpan din natin. Yan, tapos balikan natin ng mga around 2 minutes. Anong tawag sa ginagawa natin na yan, Chef? Gyudon. Japanese cuisine siya. Japanese cuisine. Meron naman yung sikat yung katsudong. So, same lang din siya. Pinagkaiba lang niya, katsu is yung pork, breaded pork chop. Gyudon is beef, pero same lang siya as katsudong. Yan, Chef Kim, mukhang lumalabas na yung liquid ng beef, no? Gusto lang natin yan mag-reduce. Kasi mamaya, dadagdagan ulit natin yan ng another liquid. Yung sauce. Ano yung mixture yung Actually, dadagdag natin? itong part ng beef na to, malambot to. Tikman natin. Oh, Bang, kinamay. Paano naman ako? malambot yung part na yan ng beef na yan. Kaya hindi mo kailangan ng matagal na dito. Saglit lang talaga, no? So, check natin yung onion natin, kung nag-caramelize na. Hindi pa, Chef, eh. Ayun na. Tagal pa yan. Ganyan lang. Medyo naman naamoy mo na. Siguro mga 1 minute, pwede na to, ililipat natin to dito. And then, lalagay na natin yung sauce natin. Kikkoman soy sauce. Kikkoman soy sauce. So, ang recipe ko dito is 1 part of Kikkoman, Okay. half part of mirin, Mirin. and 1/4 part ng Sugar. brown sugar. Sugar. Mekus-mekus. Ito na yung sauce natin. Pag medyo na-dry na yung Yan. na-dry na yung sinasabi natin kanina. Yun, nag-reduce na yung natin. Dahil nag-reduce na siya, and yung onion natin, ready na to. Pwede na. Caramelize na yan. Halo lang natin. And then, laksan natin yung apoy, pinakamalakas na apoy. Tapos lagay natin yung ginawa nating mixture. Tapos, yan. At ang pinakamalapit na part dito, sa beef gyudon, maglalagay tayo ng egg. Tapos, medyo warakin lang natin siya. Tapos, takpan lang natin. 2 minutes yan, goods na yan. So, ayun na nga yung beef gyudon natin. Napakasarap. Nagtulong tayo dito. Sarap po. Ano, samahan nyo na ba kami kumain? Eh, kakain na kami, Kain guys. na na. Pati mga aso gusto na sumama kumain.
Ano? Ni. Yo mga ka-Chefity, good morning sa inyong lahat. At eto, day 4 na namin ni Chef Kim. So time check, 7:30 AM at andito kami sa Sipokot pa din. Ayan si Chef Kim nyo. Good morning, Chef Good Kim. morning. Morning, Chef Kim. Katulad kahapon, nakapagluto kami nung, ano yung niluto natin, Chef Kim? Yung Nagluto burger kami steak ng burger and steak, gyudon. Gyudon, yan. So, ngayon papunta kami sa palengke upang maghanap ng Breakfast. At Breakfast. ang kakainin namin ay ano yung kain natin, Chef? pansit bato. Pansit bato. So, isa kasi yun dito, Chef, no? Tama, no? Isa yun sa sikat dito sa Bicol. Isa yun sa talaga. sikat dito sa Bicol. Bicol, pang pansit bato. So, subukan natin maghanap at tikman natin. Tapos malay natin. Pag nalaman natin yung pagluluto, di ituturo namin sa inyo o ituturo ko sa inyo. Magawa din natin. Magagawa din natin. Yan, tamang lakad lang kami ni Chef Kim, oh. Woke up like this pa kami, ha? Then, dyan muna kayo, guys. Wala Tapos, na, wala tita. si mami. Wala na si Kaya, Tita. mas Antayin na lang natin dito. So, lakad muna kami, guys. Montage tayo sa palengke. Antayin nyo yung food trip namin ni Chef Kim. Yan. So guys, may nakita kami dito sa kabila na pansit bato. Tapos doon sa kabila may dinuguan. So pagpa-partner rin namin. Pwede ba kaming bumili pansit bato doon namin kakainin? Eto. Dito kami nakakita ng pansit bato. Kasi niyan, dito, ang ginagawa namin dito sa Bicol, pag kumakain kami ng pansit pansit bato, nagtatoppings kami ng dinuguan at yun, sobrang sarap nun. Sobrang solid pag may toppings sa dinuguan, Ako. Chef. Magkano po yung pansit bato? Kal ka na, tingnan mo naman. For 15 pesos, may pansit bato ka na, oh, di ba? Pwede na ako kumain dito, guys, oh, di ba? Kahit walang sahog, mukhang Pero yummy mas to. maganda tikman mo na may sahog. Tapos lalagyan natin yan mamaya ng suka. Yan ang the best dyan. Yun! Ito na yung pansit bato. Pwede kaming makabili ng dinuguan. Oo, ito yung dinuguan na nakita namin. Saka pritong itlog. Palagay na lang dito ng itlog. So guys, ito, kakain na kami ni Chef Kim. Suka. Ayan ang unang nilalagay. Lagyan mo ng suka. So, una pala bumili kami ng pansit bato. Tapos bumili kami ng itlog sa kabilang tindahan. Sorry, nanay. Tapos bumili rin kami ng dinuguan. Ayan yung dinuguan, oh. Ayan yung dinuguan. So ganito, So, paano? tikman mo muna siya ng ganyan. Tikman ko muna ng Bago walang mo lagyan ng suka. Tapos, tikman mo rin na may suka. Tapos after nun, Okay. try mo na maglagay ng dinuguan. Pansit bato, baby. Plain lang talaga, ano. Walang sahog, pero di ba, malaka. Ay, may kalamansi. Thank you po, Nay. Kape. Para sa mga lumalaban. Shoutout sa inyong lahat dyan. Tapos lagyan natin ngayon, Chef, ng dinuguan. Ay, nasuka pala muna kasi hindi ko pa natitikman ng mga ano. Lagyan ko nasuka. Tikman mo muna na may suka. Pwede. Pwede, guys. Subukan ko naman ngayon ng may dinuguan. Oh yeah. Dinuguan, no? Ano, solid ba? Solid. Nay, salamat po sa pansit bato nyo. Tapos ang dami niyang hinihiwang kalamansi, oh. Parang pang mamayang hapon to sa sobrang dami. Ayun, oh. Thank you, Salamat po, Nay. Nay. Thank you, Nay. Salamat po. Salamat po, napakasarap. So, ayun guys, solid yung pansit bato ni Nanay.
Talaga namang mabisang mabisa, aka Tito Jack, shoutout po sa'yo. Oh, Tito Jack, dahil ko kausap niya sa TikTok, solid yan magluto, galing. Isa yan sa mga lodi natin sa TikTok. So, Chef Kim, saan tayo punta ngayon, Chef? So, mamalengke lang tayo ng mga Pwedeng pwede iuwi sa Maynila, pampasalubong. Yan, pampasalubong. So, mamalengke lang kami guys. Magmo-montage lang din kami ni Chef Kim. So, ayun guys, nakapag-ikot-ikot na kami sa palengke ng Sipokot at nakapamili na rin kami ng mga laing, sili at ng kung ano-ano pa with Chef Kim and nanay niya, si Tita. Yan o, laing para mauwi sa Bulacan, tapos si Tita para sa Manila. So guys, hanggang dito na lang yung vlog namin ni Chef Kim dito sa Sipokot. Big shoutout po sa lahat na makakasama ni Chef Kim doon sa Discord channel nila na ang dating doon. Tapos, huwag nyo kalimutan i-follow si Chef Kim dito sa TikTok page. Dito sa TikTok niya, yan. Sundan niyo siya dyan, ha. Para masundan niyo yung mga gagawin niyang luto at mga journey niya pagbalik ng Australia. Ano, Chef Kim, masasabi mo? Kuis, nasabi mo na rin ba sa Anla na may kakaroon ka na rin ba ng Discord channel? Uy, pwede. O pala, so sa mga viewers ko, mga followers ko, mga solid supporters, magkakaroon ako ng Discord channel. Sundan nyo lang yung link dyan sa comment section, lalagay ko dyan yung link ko. Pwede tayo mag-usap-usap daw, magkwentuhan, o pwede rin siguro magkita-kita, tapos magluluto ako kayo, di ba? Parang sasama rin ako dyan, Oy. maluto din ako, papasok din ako sa Ay, sige, kita-kita tayo doon, Chef Kim. Yan. So, samahan mo ako doon sa Discord channel ko, Chef yan, Kim, ha? sasamahan tayo si Chef N. Oh, so guys, hanggang dito na lang. Salamat Sipokot sa masayang adventure and experience. And sa family ni Chef Kim, big shoutout po sa inyong lahat dyan. Sobrang welcome sobrang mainit yung pagtanggap niyo sa amin. Salamat po. So sa mga nakapanood nito, kung nagustuhan niyo itong video na to, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe and hit the notification button, di ba? Pwede. Hanggang dito na lang guys. Mag-ingat kayo palagi. Chef Kim, mag-ingat ka doon sa Australia. Babalik. Babalik na nga rin pala ako. Baka someday magsama tayo doon. Claim na natin yan. Salamat sa inyo. Ah. Bye-bye!